Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your Kadiskarte Mel Elizalde po. Mula dito sa ating studio sa Elizalde Broadcasting. Mula sa Calakhang, Maynila. Dito po sa Mikalaw. Yes, po. Ngayong April 24, 2024. Pero bago tayo magsimula ng ating tatalakayin meron po tayong isang hindi magandang balita sapagkat ang isa sa mga tinitingala po nating senador noong since 1987 to 92, walang iba kundi si Senator Rene Sagisag ay pumanaw na po tong araw na to. So, ang pakikiramay po ng Elizalde Broadcasting sa mga naulila. Isang magaling na senador ang nawala po sa atin. But anyway, matagal na po naman siyang naglingkod sa ating pamahalaan. At sa daga namang napaka-brilliant po ng ating senador na yan sapagkat graduate po siya ng San Beda Law College at sa Harvard University pa. Kaya pinagmamalaki po natin siya. So, rest in peace, Ginoong Senador. Yan po ang malungkot nating balita. So, ngayong araw, pagpapatuloy ho natin yung ating topic na betting on yourself. Wala ho tayong maaasahan kundi ang sarili natin di ba? Kahit sabihin mo pang nandyan yung mga magulang mo, yung mga anak mo, talagang kailangan ho mag-rely tayo sa ating sarili. Kaya yun, yung subtopic natin ngayon ay yung continuous improvement. Ano po ba yung continuous improvement na ang ating kailangan gawin sa ating sarili? Ayan ho, walang iba kundi yung ito 5 mga aspeto. Walang iba kundi yung knowledge natin, attitude, skills, habits, and experience, of course. Yan ay sinasabi natin kasye, sa maiksing salita. So, alam niyo po yung continuous improvement ng ating sarili. Minsan, nasa kahaponan na tayo ng edad, wala pong dahilan upang tayo ay huminto na improbahan natin ang ating mga sarili sapagkat kailangan po natin yan. So, yan po ang sinasabing a framework for determining different aspects or areas of life for continuous improvement. Umpisahan po natin sa knowledge. Ano yung ba i-improvehan natin sa ating knowledge? Ano-ano po yung mga need nating malaman? Dalawa po yun, yung general information at specific knowledge area, yung specialization. Yung sinasabing general knowledge. Halimbawa po, kailangan po ba ng isang tao na alam niya na dapat alam niya ang ating geography? Siyempre naman, di po ba? Maglalakbay tayo, pupunta tayo sa probinsya o kaya sa ibang bansa. Kinakailangan alam po natin, meron tayong knowledge, may general information knowledge tayo kung saan tayo papunta at kung saang lugar yung ating pupuntahan. Saang kontinente ba yan? Sa Asia ba yan? Sa Australia, Antarctica, Americas, Europe, or Middle East, or Africa ba tayo pupunta? Kaya nga sinasabi, sa dami po ng mga countries, sa United Nations, 129 countries pala yan. Subalit ang 7 kontinente na ating binanggit, ay siyempre, kailangan may knowledge tayo dyan. Kasi tatanungin tayo, baka pag nagpunta tayo sa Amerika, where are you from? Philippines. Where's Philippines? Hindi natin alam. Baka mabanggito natin, nasa Africa pala tayo.
Asia ho tayo, di ba? No, sa Asian countries, and you should know yung mga 7 kontinente, no? Kasi yan ho nakapaloob sa mga general knowledge natin. Bilang isang tao, lalo na po pag nakipag-usap kayo sa mga marurunong o may pinag-aralan kayo, may pupuntahan kayong... Oh, saan ba yung Argentina? Saan ba yung Argentina? South America. Naalala ko po yung istorya ni yung magaling na leader niyan, yung may kanta, si Juan Perón, na ang kanyang asawa naman ay si Evita Perón, na kung saan talagang dinakila. Alam niyo po yung istorya ni Evita Perón, medyo saliksikin natin ng konti, no? Siya ay nagmula sa isang medyo hindi kagandahang istorya, no? Kasi kumbaga siya ay babaeng hindi ordinaryo no? Kasi maganda po siya, no? Pero siya ay naging leader din ng Argentina, kung kaya't binigyan pa ho siya ng magandang awitin no? Yung kay Evita Perón na Don't Cry for Me Argentina, di ba? Kasi ho napakaganda ng kanyang paglilingkod at magmula sa mababang mamamayan ay siya ay umunlad, subalit siya ay nagsilbi talaga sa kanyang country, no? Kaya kaya nabanggit ho natin yan. And so yan pong mga tinatawag na general knowledge, we should know yung mga ganyan kasi yun na nga napag-usapan natin kanina sa pagta-travel nyo. Saan kayo pupunta? Punta ako sa ganitong lugar. Tapos pagdating nyo ron, tinanong kayo, where are you from? Yun nga, I'm from Philippines. Tinanong, where is Philippines? Hindi nyo alam kung nasaan ang ating bansa. No? Baka nabanggit nyo, baka nasa Russia tayo o nasa Europe tayo, pagtawanan tayo. Bigla pa namang napatingin sa ilong natin. Alam nyo naman, di ba, may kanta ho tayo na, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Sabi ho, kasi yan ang tatak nating mga Pinoy. Unless na may lahi tayo pong, yung mga sumakop sa atin, katulad ng Kastila, no? Amerikano, mga, kung ano-ano pang mga lahi, no? Yung iba nang, hindi katulad ho nung several years back na hindi pa makabagong Pilipino, tayong mga ano pa lang tayo, kumbaga, talagang native ang dating. Ang mga ilong natin talagang plat na plat. Pero siyempre may kagandahan din po ang mga Pinay, ang mga Pinoy. Hindi po ba? Hindi lang naman nakukuha sa ilong yan no? Siyempre ang tinitingnan diyan yung kabutihan ng ugali, ng lahi. Anong lahi ka? Lahing pikutin ka. Di ba? Parang ganun. And so, yan yung general knowledge ay siyempre importante, no? At importante na magkaroon tayo ng sapat na kaalaman tungkol sa general knowledge at sinasabi nga papunta sa specification ng ating knowledge, yung ating kaalaman. At hindi ho tayo, kumbaga, para tayong tatanga-tanga na hindi natin alam man lang kung ano ba yung ating kinalalagyan, saan tayong lugar, no? Naalala ko ho tuloy nung nandun ako sa Amerika sabi ho nung amo kong abogado na American Jew, alam mo, sabi niya, ang alam daw nila, mga Filipinos are having a house on top of the trees. Wow! Sabi ko, that was a long time ago. Ngayon ang gaganda na ng bahay ng mga Pinoy, 'di ba? Medyo naasar ako dahil parang ang tingin nila sa atin, yung monkey, no? Nasa sa puno. Huwag tayo magagalit kasi yung mga natives natin, yan ang talagang tinitirhan nila. Nasa ibabaw sila ng puno, no? Nasa sila ng puno, nasa kataasan, no? So, yan yung general knowledge na isinasabi ay napaka-importante. At yung kung tayo naman po ay pupunta na sa, ano ba yung pangalawa nating topic kung pupunta na tayo sa, kung pupunta naman tayo sa yan, common knowledge pa naman yan, yung dalawang knowledge kasi yan, di ba? General knowledge and the other one is common knowledge. Yun halimbawa sa wika. Paano ba kayo makikipag kaintindihan, no?
kung alimbawa nag-usap ang isang Pilipino, Sus Mariosep attitude. I'm sorry na na mix up. Attitude. It's how you look at things and how you deal with it, di po ba? Yan ang tinatawag na attitude. Ano ba yung yung attitude mo, nakita mo yung isang bagay, paano ka makipag-deal sa isang bagay sa buhay mo o sa sarili mo, no? Ano yung mga kaisipan mo? Dalawa daw ho yan eh. Isang good at isang bad, no? Yan. If you have a bad attitude, syempre, bad din yung perspective mo. Halimbawa ho, may lumapit sa inyo, may humihingi nagtatanong, pwede ho ba magtanong? Bakit? Tanongan ba ako? Ha? Parang ganun. Ano ba ako? Sorry hindi kita kilala eh. Bad attitude ho yun, di ba? Parang ang dating mo, akala mo sino kang reyna kondinada o sino kang boss. Dapat ho ang tao, maayos ang attitude niya sa kanyang kapwa, no? Hindi tayo naninino, kung masabi natin, wala namang aral yan, wala akong pakialam sa'yo, di ba? Para bang namimili. Mayroon akong ganyang kilalang tao no? Akala niya, hanggang ngayon, bossing pa siya. Nung araw yon, ngayon, gabi na. Di ba? Huwag kayong ganyan. Di ba? Sapagkat, sabi nga ho, nothing is permanent in this world. Maaring ikaw ay nakapag-umpisa na nasa itaas ka. Pero tandaan mo, everything is temporary. No? The only thing that is permanent here is what? Change. Very good. Change nga. Yung pagbabago-bago ng mga pangyayari. Kailanman, hindi ho tumitigil yan. No? Anumang aspeto sa ating buhay. So, yan ho yung sinasabing bad attitude. No? Kung totoo ngang maayos ang iyong ugali, siyempre makikita ho yun sa pakikipag-usap mo. No? Yan. Pero kung hindi maganda yung ugali mo, palagay ko, hindi kayo lalapitan ng kapwa mo niyan di ba? Hindi kayo lalapitan at baka mapeste pa sa'yo. At pag unang nakita na ikaw ay hindi maayos makipag-usap, sigurado, hindi na kayo lalapitan pa. At yung pangatlo po, communication skills. Ito, napaka-importante, no? The most fundamental skills, no? Kasi bakit ho? Pag hindi nyo kayang makipag-usap, maipahayag ang nais nyong ipahayag, ang inyong mga nasa isipan, nasa damdamin, ano klaseng tao yun, di ba? Hindi ka makakapagsalita, hindi ka makapag-communicate ng maayos. Yan ho ang importante sa atin. Communication skills. Kahit nasabi mong hindi ka nakapag-aral, kung alam mo kung ano yung sasabihin mo, nararamdaman mo, nasasabi mo, nasasambit mo, no? Maganda po yun. Naalala ko tuloy yung nagtuturo sa akin yung aking professor dito, no? Naalala ko po kasi napaka-importante ho yung communication skills. Marami ho tayong mga professionals, no? Maiba lang ako. Mga teachers, sabihin na natin, yung mga teachers kasi sila ho yung nagtuturo sa mga estudyante, no? Ako po, nagsilbi bilang isang guro sa public school, no? Secondary public school teacher for 38 years. Marami po akong kasamahan, hinahangaan ko ang gagaling sapagkat ang mga secondary public school teachers, ang mga secondary public schools teachers ay may mga major and minor subjects. At believe po ako sa mga kasamahan ko, science teacher, English teacher, kung ano-ano pa, math teachers. But then, marami po sa kanila, wag naman sasamaan loob, talaga hong magagaling kung sa magaling. But yung communication skills nila, medyo hindi po ako kumbensado. Bakit? Kaya po tayo meron tinatawag na methods of teachings, no? Ibig sabihin, no matter anong galing mo, kahit anong yung subject matter mo talagang master mo, may mastery of subject matter ka. But then you don't know how to present your subject
matter. Ay, wala ho yun. Alam nyo, mga estudyante, hindi ho pre-preho yan. Merong magaling, merong hindi magaling, merong talagang halos hindi makaunawa. And so kailangan yung ating pong ginagamit na skills sa communications, hindi po natin dapat yung i-level doon yung ating kautakan sa utak ng mga estudyante. Naalala ko po, nakakalungkot sapagkat I think months ago or ilang months ago yun, nabasa ko sa pahayagan na parang inatake ho nila yung mga guro na sinasabing mga guro daw po natin mahihina. I don't believe that. Maaring mahina po sa yung methods nila sa pagtuturo. Subalit, well-equipped po sila at talagang magagaling ho yan sa kanilang mga subject, mastery of subject matter nila. Yun nga lang po, siguro kaya nga sabi ko po dito sa aming magaling na tagapagturo dito, aming executive manager, si Mr. Chot Velasquez, na talagang napakagaling naman, talagang tinatalakay niya. Sabi ko, dapat magkaroon tayo ng ganitong talakayan dito na yung communication skills. Yan ang nararapat sapagkat ang problema po ng mga tao ay paano unawain ang isang subject o isang pag-uusapan na kumbaga kahit nasabihin pang mataas ang pag-uusapan ninyong level, pero ang pagbibigay ng mga ng nagpapaliwanag ay talaga namang mahusay. I don't think so na hindi makaka-catch up ng isang kahit na ordinaryong tao. Kaya wag ho tayong Inglesan dito. Dapat ayusin ho natin muna sa ating sariling lingwahe katulad ho sa ibang bansa. Ginagamit ho nila yung kanilang sariling wika. Dapat na ipaalala o ipaalam sa madlang kanilang mamamayan ang mga issues alimbawa sa bansa ho natin, 'di ba? Pero napupuna ho natin na pagdating na sa mga sa mga ganong issue ay ini-English na kaya lalong mahirap. By the way, bago po yan, gusto po nating i-shout out yung mga bumati sa atin. Si Ma'am Chodoro Villato, hi Tita Mel, watching from El Nido, Palawan. Wow! Anako, ayan, nakarating na si Miss Chody Villato sa Palawan. Talagang bilib ako. May well-traveled ditong si Ma'am Thank you very much Kailan ba uwi mo na? So, ayan. Of course, Miss Grace Ann Villato is watching from Manila. And Jerry E. Games, mabuhay, Tita Mel. Sir, thank you po for watching. Si Sir Games, ang ating isa sa mga pambato na ating programa. So, maraming salamat po. At yan po, katulad ng ating sinabi, communications is very important. So, kinakailangan pagbubutihan po natin kung ano man yung ating mga tatalakayin. Kailangan alam natin kung ano yung mga prosesong gagawin. Kasi bawat po gagawin natin, dapat may proseso para madaling maintindihan, madaling ma-catch up ng mga sino man yung makikinig. No? Lalo pa kung ang mga pag-uusapan ay tungkol sa bansa, di ba? Importante yan, lalo na ngayon. Daming mga issues sa ating bayan, no? Na dapat maunawaan ng lahat. Pero pagka tayo ay nanood po ng mga nag-uusap na mga senador, Inglesan ng mga iyan, no? Kaya tayo nakakaintindi naman, how about those people na kinakailangan din. Alam niyo po, sabi nga mas marami po yung mga mahihirap sa atin na kung saan hindi po nakaabot ng mataas na paaralan na medyo nahihirapan silang maintindihan. Tapos Englishin pa natin. Kinakailangan ilatag ho natin sa sariling wika para mas maunawaan dahil ito ay ating affair. Dapat lahat ng ating mga issues ay malaman po ng ating mamamayan. Kaya komunikasyon ay napaka-importante. Yan po yung mga pinag-uusapan natin. At alam niyo po ba, 80% na ang ating ginagawa ay nasa communication, no? Totoo po yan, di ba? Yung 80% natin ginagawa. Pag mahina ka dyan, wala. Ang resulta, baka ma-depress ka pa no? Bakit nakaka-depress? Hindi mo naintindihan yung mga pinag-uusapan Nagkakamot ka ng ulo, no? Tapos nagtatanong ka pa,
yun namang pinagtanungan mo, hindi rin nakakaintindi. Mabuti sana kung pagtatanungan mo si Mr. Chot Velasquez. Lahat sasagutin yan. Sabi ko nga sana, turuan mo talaga lahat ng mga at magbigay ka ng pamamatnubay tungkol sa proper communications, no? At gagawin po niya yan dito sa ilalim ng ating programa. So, by all means, siyempre, we must develop our skills sa communication dahil yan po ay importante. Yung mga sinasabi, ano ba yun? Yung diglot, 2 languages. Alam niyo po, maganda sa ating mga kababayan, may mga alam na lingwahe maliban sa lingwahe natin sa sariling bayan. May English, meron silang alam na mga stila, pero yung polyglot na sinasabi, like Dr. Jose Rizal, ang ating pong pambansang bayani, bakit ho sinabing polyglot? Napakarami pong mga lingwaheng alam niyan. Spanish, English, Japanese, German, lahat halos, no? Kaya napaka-bright talaga namang pinagmamalaki. At alam niyo po ba, kung saan bansa ay meron siyang ano tawag doon? Monumento. Yes, opo. Sa Japan meron siya. Ha? Pati karsada nakapangalan sa kanya. Hindi po ba ay pride natin lahat 'yan? Opo. Dahil sa isa sa mga hinahangaan ng buong mundo sa kanya ay yung being polyglot. Ibig sabihin, napakadaming lingwaheng alam. Kaya nga po, mga kadiskarte ko, continuous improvement ng ating sarili, lalo na sa communication, ay malaki pong yan na magagawa sa ating buhay. No? Kahit na, wag nyo na sabihin, ala na nasa kahaponan na ako ng edad. Wala ako sa edad yan. At ang ating pag-aaral ay hindi kinakailangang huminto. No, alam niyo po ba sa mga ano ba tawag doon? Sa YouTube, no? May mga libre hong courses for senior citizen. Na po. Basta mag-online lang kayo at kung ano yung gusto nyong matutuhan, libre. Hindi po ba magandang pagkakataon 'yon? By that way, mai-improve natin ang ating komunikasyon. Kung ano man yung gusto ninyong pag-aralan, kahit nasabihin yung nasa senior years na tayo. Yan nga, sinasabi natin, ang pag-aaral ay walang katapusan. Hanggang buhay ang tao, pagyamanin natin ang ating pag-iisip, ang ating kaalaman sa lahat ng aspeto para hindi ho tayo maging tangi-A. No, ano yung tangi? Tanga. Ang hirap po yata sabihan ng tanga mo naman, di ba? Kaya minsan nakakarinig tayo, ay baka kayo mademanda, ganyan. Hindi tayo tanga. Alam natin ang ating mga ginagawa. Sapagkat kung nag-aral lang isang tao at siya sa pakikisalamuha niya sa kapwa, wag niyo ismulin ng isang taong isang kurso lang ang natapos o hindi katulad ng kurso niyo na nasa ano kayo, ano ba yun? Internet ba yun? Ha? Nasa, anong tawag dyan sa ganyang bahagi, yung magaling sa internet? Hindi. Parang mamatahin ka. Hindi nyo alam yung baka meron daw may narinig po ako na na itong ating broadcasting daw, baka merong, nababiolate, no? Alam po natin yung ginagawa natin sapagkat ayos po naman ang ating mga papers. Pag po kayong mag-alala, hindi po tayo nagpapabaya at ayaw ho natin mangyari yon. And so, ang pamamatnubay po ng kaalaman ng aking mga kasamahan na higit na sila. Although ako ho may edad ng mahigit sa kanila, pero ang mga kasama ko po rito, medyo mga bata pa sila pero magagaling, hindi ho basta mga kung sino-sino lang. Kaya alam po natin yon. Maraming salamat po sa inyong mga pagpapaalala, pero don't worry about it, no? Kaya sinisiguro po namin na hindi tayo mapapahiya. Yan po. Pupunta tayo sa susunod na topic. Ano ba yun?
Habit. Naku, yan ang matindi yung habit. Ano bang klaseng habit meron ka, no? Ano ba yung mas malalim na salita sa habit? Yun, yung kasanayan mo. Ano ba kinasanayan natin? Halimbawa, pagkagising ho natin. Nung araw, pagkagising, several years back, yung panahon ng ating mga magulang, ang habit ho doon, nananalangin, na sumasambit ng panalangin ng ating mga magulang, mga ninuno natin. Yun ang habit nila pagkagising na umaga. Ngayon, iba na no? Pagkagising, hinahanap na yung cellphone, no? Cellphone na baka may nag-text sa akin, baka may mga messages ako, mga ganyan. Iba na ho yun di ba? Yan ang sinasabi. Mga ginagawa natin na paulit-ulit, no? Ayun yun nga, paggising sa umaga, paulit-ulit na uunahin natin yung cellphone sapagkat bago tayo matulog, nakasaksak yung cellphone dahil chino-charge, no? Ayan. Yung iba naman, mga yogi, nagme-meditate sila, no? Like Amanda Marga, no? Mga nagme-meditate yan, yung habit nila. Sinasabi niya, maganda ho yung mga habit, pero yung habit ho natin, ayusin natin. Ako, sa umaga, paggising ko, siyempre, uunahin ko lahat ho yung mga gagawin ko, pero naka schedule na. Nakaplano na ho sa gabi kung ano yung mga gagawin ko. Routinary na ho sa akin yun Maghanda ng umaga, tanghalian at hapunan sa bahay bago ako umalis. At yung panggamot ng aking prinsipe amante, no? Umaga, tanghali at gabi rin. Alam nyo yung being, what do you call this? You know your responsibilities. Kasama po yan di po ba? Kung kasama yan sa habit nyo, kailangan nyo yung mga duties and responsibilities nyo, alam nyo. At gagawin ninyo no matter what, no? Ang daming ang problema sa buhay pero still, you have to do it. Wala tayong magagawa. Yan ho. Pero, meron pa akong sinasabi dito, dapat ho yung habit natin i-develop yan. Katulad, alimbawa, yung habit ho natin na hindi tayo palabasa, no? Hindi ho maganda yon. Ako rin, when I was still younger, during those days, naalala ko na siguro dahil sa kawalan din ng mga oras, dahil 4 na lalaki yung pinalaki ko, sinusubaybayan. Nawalan din ho ako ng time na bilang isang guro, yung magbasa ho ako ng ibang libro na makatutulong para sa akin. Just lately lang, ginagawa ko yon. At naramdaman ko, napatunayan ko sa sarili ko na marami pong nakadagdag sa aking kaisipan. Na maganda po yon, no? Lalo pa kung ang mga kahalubilo ninyo ay mga brilliant na tao at mataas ang ang pagpapahalaga sa kanyang disiplina sa sarili at sa kanyang pagkatao. Siyempre, maghahanap tayo ng mga kahalubilo na hindi naman sila kayamanan pero may pagpapahalaga sa sarili na ika nga bilang isang mabuting tao. Kung magagaling nga yung taong kasama nyo, like my previous associations, yung mga kasama ko noon, magagaling din pero Diyos mio, mga hinayupak. I'm sorry totoo. Kasama lang po ng loob. Kaya minsan, dalawa ho uri ang mga brilliant na tao Isang gugulangan ka at isang nakakaunawa. Mahirap po hanapin yun. At pag nahanap po natin yun, ay para tayong nasa kasiguruhan na ng ating pang-araw-araw na paglaban sa mga problema natin sa ating maliit na negosyo. Yan po talaga yon, no? Bago po tayo magpatuloy, gusto ko i-shout out birthday ng ating gwapo at talagang hinahanga ang kaibigan, walang iba kundi si Architect Mike Guevara. Happy birthday po, sir. Love po namin kayong lahat. Love po namin kayo. Sapagkat kahapon nga kausap namin si Architect Guevara, Mike Guevara. Happy birthday po. Hindi na namin tatanungin kung ilang taong ka na kasi hanggang ngayon pogi ka pa rin Ayan po, Architect Guevara, syempre happy birthday po sa inyo at mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Ayan, yun ang sabi nung mabuhay ka hanggang gusto mo. At syempre gusto ho natin batiin si Mr. Sammy Asintado Gabot. Kumusta na kayo, sir?
At hinahangad po namin ang inyong tagumpay at wag ho kayong susuko. Talagang ganyan. Sabi nyo nga, walang sukuan. Di ba? Laban kung laban. At syempre, I want to greet my good friend, Miss Mary Antoinette Laines. Kararating lang po nito galing ng Las Vegas, isang magaling na mananahi. At maraming salamat sa pasalubong na binigay sa akin ng iyong anak na si Paulette, na siya po ay galing sa Las Vegas, Nevada. Maganda hong lugar yan kasi lalo na pa sa gabi sapagkat nandyan ang mga sugalang malalaki at nandun yung Caesar's Palace napuntahan ko rin po yan. Masayang lugar, no? Of course, I want to say hello to Mr. Rudy Santo Domingo, ang ating pong CPA at saka licensed broker na napakagaling. Medyo hindi natin masyado napag-uusap, ano? I want to say hello also sa aking pong anak-anakan, si Mr. Bunny Sabala, isang magaling na manggagawa ng sasakyan. Anong tawag doon? Gumagawa siya ng mga sasakyan, lahat ng klaseng mga gagaling na sasakyan. Mekaniko, ayun. Lahat ho ng mga Mercedes-Benz, mga kung ano-ano, kaya niya lahat. And I want to say hello to Architect June Talentino. Sir, kumusta po kayo? Maraming salamat po sa pag-add nyo po sa akin bilang friend. Of course, walang iba kundi si Sir Manny S.D. Lopez. Sir, parang di na kayo... Punta kayo rito muli sa ating studio. Welcome po kayo. Kumusta po kayo? At si Mr. Jaime Bitog, ang ating pong kaibigan na magaling na writer. Kumusta po, sir? Thank you po for texting every day. And Miss Cici Lemberger Hueco. Ayan, kaibigan natin na magaling. Siya yung nangunguna sa divorce law. Ayan. And of course, our very own Dr. Benedict David, PhD. Ayan, abangan nyo po siya every Saturday. Yung Revalida, ang kanyang programa. Talaga namang masisihan kayo at well-versed sa communication. No? Saludo po kami kay Dr. Benedict David, PhD. At of course, I want to say thank you so much for our good friend, Miss Ining Cruz. Thank you po na tinanggap nyo yung position sa ating foundation bilang isang emeritus sa ating foundation. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Alam niyo po, si Ma'am Inhing talagang napakamatulungin na tao at honorary chairman ng I.S. Elizalde Foundation. Napakarami pong tunulungan yan. Hindi lang ako. Sa ating pong foundation, nakatulong siya ng several times at sinasabi ko nga po, pinagmamalaki ko, kaya nga pinili po natin siya maging honorary chairman ng ating foundation. And I want to say hello to Miss Lulu Acharon. Pinuntahan kita noon, kaya lang di tayo nagkita dahil dumating daw yung anak mong doktor. Sana magkita tayo ulit. Of course, and all the original Friday group, of course, with Miss Nida Dungka, Miss Osang Hugo, Balagtas Hugo, ang lahat ng mga kaibigan natin na dyan. Alam mo naman, makakalimutin na tayo, mga pangalan din na natin. Pero lahat kayo ay original Friday group ng sa Rosas Garden Piano Bar. Mga kasama natin yan. Thank you so much po sa inyong lahat at yung ating pong pinag-usapan tungkol do sa ating magazine. We are trying to do it and very soon maibibigay na namin sa inyo o makikita po nyo yung ating magazine na yan, no? Ayan po. At syempre, I want to say hello and thank you very much sa akin pong inaanak na si Salve Robles and of course si Ramon, ating guro Miranda na bumisita po rito. At thank you so much, anak, sa inyong tulong. At si Miss Robles ay ginawa nating founding director ng Filipino Teachers Global Heritage Center. Ay magaling ho talaga kasi itong inaanak ko na to no? Ipapakita ko nga rito, dadaling ko yung parang poem na kanyang ibinigay sa akin nung nag-retire ho ako sa Arellano. Ay inaanak ko po sa kasal yan. Magaling ho talaga, doctoral degree yan, holder. No?
magagaling. And so, hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte. At ako po humihingi ng paumanhin sa inyo kasi maraming mga araw na hindi po ako nakapag-broadcast. Dami ho kasing inintindi at daming katakyot-takyot na meeting. Pero kahapon nakapag-broadcast ho kami. Yung isang, kasi nung Lunes naman ay nagkaroon ho ng problema ang PLDT. Wala ho silang internet na ibibigay sa amin. Kaya hindi kami nakapag-program nung Monday. 0-0 talaga dahil wala mula umaga hanggang hapon. Buti na lang may nag-follow up po ng ating internet sa dito sa ating studio kung kaya't nakapag-program po tayo. Maraming salamat and don't forget po to please ito ang aking kaibigan at kumadre, Miss Cecilia Valdez Abella is watching. My dear kumadre, kasamahan ko po ito, isang magaling na guro nung ako po ay nagtuturo pa sa ano bang eskwelahan yan? Dito sa may Divisoria, yung eskwelahan na nawala diyan, no? Kasama ko po si Cecilia Valdez Abella, no? Napakagaling na guro. Ngayon ay nasa Pangasinan siya. Mare, kumusta ka? Thank you very much for watching, ha? At saka siyempre, ayamo't magkakabalitaan tayo ulit. Ako po ay natutuwa dahil yung mga kaibigan natin ay hindi tayo nalilimutan. And of course, I want to say hello to Miss Eunice Abanto, our dear teacher, our dear friend, and of course, Miss Emily Molo, ang magaling na guro mula sa Manila. Hi! Yan. Alam nyo, marami tayong mga naging kaibigan dyan. At hanggang ngayon, kaibigan natin. And last but not the least, I want to say, kumusta na po kayo, Dr. Loida D. Diaz? Ayan, si ma'am po ay medyo, siya po ang chairman of the board ng I.S. Elizalde Foundation. Kinagagalak po namin siyang makasama. At yun po, medyo may karamdaman si ma'am. Pero alam natin na malalagpasan niya yan. Dahil marami pang si ma'am matutulungan at marami pa siyang maibabahagi sa mga teachers niya. Dati po namin siyang principal sa Cayetano Arellano High School. One of the best principal sa Division of City School of Manila. Ayan po. So hanggang sa muli mga kadiskarte ko, please don't forget to like us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook channel. And don't forget, we always say, I love you all. Bye-bye.